Paano po ba run online server na high rate? Yung ilang minuto lang ay cap level ka na. Farm-based server na hindi hassle at kahit newbie ka pa'y nakakapiki ka na. Tara at samahan nyo akong i-explore ang isang bagong bukas na run online server na nag-offer ng ganitong features. Tara at bisitahin natin ang Run Online Battleground o ROBG owned by one of the best streamers sa larangan ng Run Online, si GM Wall. What's up mga kol at welcome sa first episode ng ating Visit to Servers at ang gagawin natin ngayon ay i-explore natin ang server na to at magbibigay tayo ng review. Kaka-up lang nga ng server na to noong August 17 kaya't fresh na fresh pa talaga at sa mga gustong humabol dyan ay makakasabay pa po kayo talaga. In-game registration nga pala sila kaya't hindi hassle at episode 4 nga pala ang server na to. 160 ang max level at 147 naman ang last kill. Nang nakagawa na tayo ng character ay pumasok agad tayo in game at ang bumungad nga sa akin ay ang information window kung saan makikita natin ang iba't ibang guide at game informations gaya ng farm sites, boss hunts, RV at war schedules. Nakakamangha nga dahil alam na alam ng GM kung ano ang kailangang malaman ng mga players lalong-lalo na sa mga newbie na wala pang masyadong alam kung paano laruin ang Run Online. After that, syempre una nating i-check kung ano-ano ang mga freebies ng isang newbie. At ginanahan nga ako dahil mayroong plus 5 set at plus 5 weapon of your own choice agad na makakatulong para mapalakas ko ang karakter ko. Meron din itong novice kit, Civil board, 3 klase ng pots, HP MP SP at 7 days na pet at isang cap level box na bubuksan natin mamaya kapag nag-cap level na tayo. Sa server na to, hindi tayo mahirapan sa pagpapalevel dahil sa Lethal Hooligan lang po tayo magpapakap. Kaya tipid sa oras at bagay na bagay ito sa mga players na walang oras sa pagpapalevel at gusto makipagbakbakan agad. After 15 minutes ay nag-cap level na ako at syempre bubuksan na natin ang cap level box na may Oblii at 20 pieces na megaphone. Nag-expect na rin talaga ako na Oblii talaga ang laman kasi halos lahat naman ng cap level box ay Oblii talaga ang binibigay. After ko nga mag-cap ay kailangan na ayusin ang mga skills at libre lang po ang mga skills dito. Ang kailangan lang po natin ay 1 gold per skill kaya ang may papayo ko pulutin nyo po yung tigpipisong drop ng Lethal Hooligan. Isa sa pinagkaiba sa server na to sa ibang server ay instead na Crescent Moon Raging ang skill para sa 1/7 ay pinalitan nila ito ng 177 skill which is bago para sa akin. Aaminin ko, disappointed ako sa part na to since na hindi ko gusto yung 177 skill at mas pabor ako sa 147 skill ng Shaman which is yung Crescent Moon Raging. Anyway, may purpose sa GM Wall bakit niya ito ginawa at sa anong dahilan. Siya na ang bahalang ma-explain doon. Dahil nga wala akong masyadong nakikitang player sa campus ay minabuti kong i-check yung market at may nakita naman akong iilan. Sa ganitong bagong app na server, hindi talaga ako umaasa na may mananatili sa market maliban na lang sa mga players na magbe-vend. But since kakabukas nga lang ng server ay sure akong nagpa-farm ang mga players. Kaya pumunta ako sa middle hall para i-check kung may nagpa-farm nga ba talaga and yes, may nagpa-farm nga. Time check mga kol, it's 4 AM na po ng umaga and shoutout sa player na to na matyagang nagpa-farm. Hindi na ako nagtagal at susubukan ko naman mag-farm gamit ang freebies na bigay ng server. At nang sinubukan ko ay ito ang naging resulta. Kahit wala akong accessories at costume ay kayang-kayang mag-solo farm ng karakter natin. Kaya hindi mahirapan ang newbies dahil yung 7 days na freebies na bigay ng server ay magagamit na agad sa pagpa-farm. Nang satisfied na ako sa farming ay bumalik naman ako doon sa nagpa-farm at susubukan natin yung damage natin sa kanya. Dito ay kinausap ko muna siya at nagpaalam ako kung pwede bang i-test ang damage ko at pumayag naman siya kaya sinubukan ko ito at ito ang nangyari. Ang hina-hina ng damage ko sa kanya kaya sabi niya,
wala daw talagang damage ang Shaman. At ito naman ang nangyari. 2 hits lang niya ang Shaman natin at dito ko napagtanto na naka-PU siya at naka-BA na rin. Since nakapost tayo sa stats at skill points dahil hindi pa tayo nakakapag-quest, ay wala tayong BA. Pinapayo ko rin sakaling lalaro kayo sa server na to ay gawin yung 3 SP ang character ninyo para magkaroon kayo ng extra skill points at ubusin nyo na rin ang lahat ng quest na nagbibigay ng skill points at stats. Maraming salamat mga kol at kita-kits tayo sa next episode natin sa pag-i-explore ng server na to. At kung gusto nyo ng ganitong content ay huwag kalimutang i-heart react at i-follow na rin ang Facebook page natin para maging updated kayo sa mga bibisitahin nating run online servers. This is Call J at kita-kits tayo sa next episode natin. Maraming salamat mga kol!